Kasi yung iba guys, parang feeling ko pinaikot nyo yung mundo nyo dati sa partner nyo, okay? Tapos ngayon parang ini-enjoy nyo lang yung pagiging single or pagiging free nyo na walang iniisip na another person, kundi giving your energy, your all to yourself, okay? So enjoy nyo lang guys. Yung iba sa inyo pwedeng mag-travel, no? Maaari may travel na ma-experience kayo. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly Taroscope para ngayong February para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. So, by the way guys, sa dulo ng video magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Titingnan natin kung ito yung deck na gagamitin natin. Titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung meron kayong mga yes or no questions guys. So, sa dulo ng video yan, kaya make sure na tapusin nyo yung video mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay guys. Wow, big happy changes. Grabe, simula pa lang. Very thrilling na mga kapiksi, no? We have trust. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, guys. And, meron tayong remain positive, guys. So, nakita nyo naman, ha? Nakita nyo naman. Sabi nga ni Annabel Rama, diba? Nakita nyo naman. Siguro, nakikita nyo naman, diba? Big sorry, natawa ako sa sarili ko. Anyway, big happy changes mga kapiksi. Ito yung mga paparating sa inyo ngayong buwan ng February mga kapiksi. Just have to trust and remain positive mga kapiksi. So mga malalaki at mga magagandang pagbabago yung maaaring maganap, maaaring ma-experience mo ngayong buwan guys. You just have to trust yourself, trust the divine, trust the universe, and trust the process mga kapiksi, and manatili kayong positibo, remain positive in your mind mga kapiksi, especially kung gusto nyo talagang magbago yung inyong buhay kasi sometimes, diba, we're experiencing negative circumstances, mga kumbaga marami siguro sa inyo nag-i-spiral sa kanigahan or puro hirap sa buhay yung na-experience, and mahirap kasing magpaka-positive, no? Hindi naman tayo ipokrito at ipokrita. Mahirap talagang magpaka-positive lalo na kung negative yung bumabalandra sa pagmumukha mo dahil sa experiences mo sa buhay. Pero you just have to have faith guys, blind faith, no? Kaya nga kayo pinagdadasal, di ba? Para magkaroon kayo ng tiwala, pananampalataya, and be positive no matter what, regardless of the circumstances, because kapag hindi nyo ginawa yan, and pag nagpaka-spiral na lang kayo sa kanigahan kasi negative yung nangyayari sa buhay nyo, hindi talaga magbabago yung kapalaran nyo, because in order for your 3D to change, kailangan mo na ikaw magbago. So, ibig sabihin, kung negative kasi yung na-experience mo, ibig sabihin yung dominant thoughts and beliefs mo ay negative din. And para magbago yung 3D mo, kailangan magbago ka. So, from negative, dapat maging positive ka guys. And tsatsagain mo yan kasi hindi yan instant, especially kung buong buhay mo negatron ka, okay? So guys, pero definitely everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago basta magbago ka mga kapigsi. So kailangan mong magkaroon ng disiplina, ng tiwala, and alam nyo naman, ha? Nakikita nyo naman. So comment down below. Natawa ako sa sarili ko. Pasensya na kayo mga kabigsi. Comment down below guys if naintindihan nyo yung mensahe para sa inyo, and i-mind nyo ito sa comment section. Mind big happy changes, mind pagbabago, para talagang ma-experience nyo siya ngayong buwan ng Pebrero mga kabigsi.
So, tingnan natin yung paparating sa inyo ngayong buwan ng Pebrero, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong January ay magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal until January 31 sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, eto, guys, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pens sa ating spread. Meron din presence dito ng fire element, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire sign ka sa iyong natal chart. For some of you, you may be dealing with a fire sign. Ito yung combination ng positive and negative energy. Angel number 666, guys. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. May magpaparamdam sa inyo mga kapiksi. May magbabalik, especially ex-lover, past lover mga kapiksi, pero meron kayong negative story nitong person na to, and parang pinag-iisipan mo pa kung ito kasing person na to, guys, maaring bumalik ito magparamdam, maaari siya mag-sorry sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa'yo, and pwede rin siyang makipagbalikan, no? Kumbaga parang ang intention niya and ang purpose niya kung bakit siya magpaparamdam sa'yo is makipagbalikan, pero nakikita natin dito na naka-move on na kayo. Okay, for some of you, parang yung pagbabalik nitong person mo, medyo skeptical ka na natanggapin siya sa buhay mo because you have a lot of traumatic experience with these people or with this person. Parang bumabalik sa iyo yung alaala ng mga times na nagsasama pa kayo or nung kayo pa, tapos meron ditong mga pag-aaway na nangyari, nagkasakitan. For some of you, hindi lang ito verbal or emotional abuse, pero even physical abuse for some of you, and maaaring yun yung naging reason kung bakit yung iba sa inyo is nakipaghiwalay na dito sa person na to. Pero nakikita natin na itong person na to parang natauhan siya natauhan siya, at saka parang medyo narcissistic din itong person na to, self-absorbed mga kapiksi, and probably yun din yung reason kung bakit gusto niya makipagbalikan sa'yo is parang hindi niya matanggap na kung meron ka ng ibang person ngayon, parang hindi niya matanggap na pinagpalit mo na siya sa iba, or parang hindi niya matanggap na iniwan mo siya, mga kapiksi. Okay? So parang medyo may pagka-arrogante din itong person na to, and yun yung, kumbaga yun yung mga reasons kung bakit nakipaghiwalay ka or naghiwalay kayo nitong person na to. But sabi ko nga, maaaring magbalik itong person na to and suyuin ka and makipagbalikan sa iyo. So ikaw na yung bahalang mag-decide kung gusto mo pang tanggapin itong person na to, pero with all those negative stories sa relationship nyo, kailangan matanggal yon para maging harmonious yung relationship nyo. Pero yung iba kasi sa inyo, guys, nakikita ko dito na naka-move on na talaga kayo, nag-heal na kayo, and kumbaga nakabound na kayo, naka-recover na kayo, nag-heal na kayo, and ready na kayo mag-move on sa next relationship if in case na may next relationship na dadating sa inyo. Ang gusto nyong i-focus na ito, guys, ang gusto nyong i-focus ngayon is yung sarili nyo, mga kapiksi. You're attracting, actually pati pag-ibig, no, you're attracting new love.
sa buhay nyo. These are new beginnings, mga kapiksi. Parang bukod dun sa magbabalik, meron pang another person, na new person na dadating at magpaparamdam sa inyo. And parang mas gusto mo na magkaroon ng relationship with a new person rather than the old person. Pero nandun din yung pagiging skeptical, guys, kasi sabi ko nga sa inyo, parang actually yung takot nyo is more on parang takot na kayo makipagrelasyon ulit, no? Parang yung iba sa inyo sawa na sa love life, ayaw na ng love life, gusto niya na lang na mag-focus sa kapirahan nyo, sa kabuhayan nyo, and parang yun yung gusto nyong i-explore. Actually, yung energy nyo is more on exploration ng kung ano yung magagawa mo independently on your own, kasi baka yung iba sa inyo baka na masyado kayo naging dependent, no, sa partner nyo dati, tapos parang ngayon independent na kayo, so you're on your own and you're exploring kung ano talaga yung, kasi yung iba, guys, parang feeling ko pinaikot nyo yung mundo nyo dati sa partner nyo, okay? Tapos ngayon parang ini-enjoy nyo lang yung pagiging single or pagiging free nyo, na walang iniisip na another person, kundi giving your energy, your all to yourself, okay? So enjoy nyo lang, guys. Yung iba sa inyo pwedeng mag-travel, no? Maaari may travel na ma-experience kayo. Meron din tayong another presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo para magkakaroon ng business partnership or parang open kayo sa idea ng business partnership, mga kapiksi. So kung gusto nyo magnegosyo, parang okay lang sa inyo na may kasosyo. Gusto nyo subukan yung may kasosyo and not just doing it on your own, mga kapiksi. Okay? So yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, Taurus. I-mind nyo yan. Yan yung mga maganda nating energy. Dun sa mga sa mga gustong magpabalik, edi i-mind nyo yan. Mind harmonious relationship, mind reconciliation, ganyan, kung gusto nyo magkabalikan kayo. And then, eto naman, sa mga gustong mag-travel, mind travel, kasi yung mga nakikita natin, at saka mind new business partnership sa mga magnenegosyo. Okay? So, yung mga paparating sa inyo ngayong February, guys. Ito na yung ating yes or no pick a card reading. Shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko, tanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyo tanong. Kung ano yung naisip nyo tanong for February. Isang tanong lang, answerable by yes or no, mga kapiksi. And i-remind ko lang kayo, guys, na meron tayong membership program dito sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to. Kaya naman dito sa taas, mga kapiksi, lalagay natin yung link. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction para matuto kayong mag-manifest, guys. So, hinga ng malalim, mga kapiksi. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung mga specific questions nyo. Isa lang pala. And then, pili ka ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations, Taurus, kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo, mga kapiksi. Alright, so pakinggan nyo to, mga pampaswerte subliminal, guys, para maging maswerte kayo ngayong taon. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.